Trough ng dulot ng malawakang intertropical convergence zone, magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi sa Visayas, Mindanao at sa kanlurang bahagi ng bansa. At total na lindol for the month of June ating tatalakay. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng July 2024. Ang oras nating Boss Prime Maga ay alas 8:12 na ng umaga. Una sa lahat ay hindi ako nakapag-report kahapon dahil masama po ang pakiramdam ng inyong lingkod, kaya pagpamahing sana na wala akong naging report kahapon. At nag-post naman ako sa Facebook page para sa malaman kagad ng ating mga followers. Hindi natin maiwasan na minsan talaga sa isang taon ay talagang nagkakasakit tayo. So, normal lamang po yan. Ngayon, medyo umu-okay na po ako. Medyo yung aking lalamunan na lamang ang medyo may konting sore throat pa. Pero at least kaya ko na at balik operational na tayo. Para sa unang araw na report o yung lagay ng panahon natin sa bansa, mapapansin natin ay overcast at gloomy ngayon dito sa Metro Manila at lalo na sa ibang bahagi ng silangan ng Luzon at sa bahagi ng Visayas at Mindanao, masyado tayong gloomy ngayon dahil nga po sa umiiral na intertropical convergence zone lines at medyo mahina ang easterlies na dumadaloy sa silangan ng ating bansa, kaya mas mataas ang water vapor saturation natin ngayon. Asahan na mas madalas ang makulimlim at magdala ng pananggalang sa ulan when anytime magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At makikita sa ating lightning detection system, may total of 58 lightning strikes ngayon tayo. At mapapansin ninyo sa baybayin ng kanluran ng Luzon at sa silangan naman ng baybay ng Southern Luzon ay typically madalas ang mga pagkulog at pagkidlat ngayon. So ingat po sa mga kababayan natin na lumalayag ngayon, lalo na dyan sa bahagi nga po ng kanluran, dyan sa may bandang West Philippine Sea, na matitindi ang mga pag-ulan kasabay na ang mga pagkulog at pagkidlat. At sa ating water vapor using Doppler radar imagery, mula sa data PDP box makikita ay mataas po ang water vapor dito sa bahagi ng Quezon Province na nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At pakanluran ang galaw nito, so anytime ay dadaan ito sa parte ng Metro Manila. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:46 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo mataas na temperatura at 34.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:03 PM. Ibig sabihin medyo mataas pa rin ang ating heat index despite na medyo madalas ang pakulimlim kahapon at mga ilang pag-ulan, umabot ng 47.8 degrees Celsius ang aming init pandama. So despite yan ay mataas pa rin ang temperatura natin. At sa ating pitch extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tugigaraw sa grabe ang init sa kanila. At ang mga nakarang araw binanggit na natin sa kanila na madalas mas mataas ang temperatura dyan sa bahagi ng extreme northern Luzon area. Dahil yung easterlies mas recept ng bahagi ng Cagayan Valley, hindi kagaya ng Central Luzon, pababa ng Southern Luzon area. So kahit ngayong araw ay wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, di asahan na parang dry season ang bahagi ng Cagayan Valley area. Kasama na ang Tugigaraw na nanguna sa may 36.1 degrees Celsius na pinakamataas sa bansa, at sa lowest temperature naman sa Baguio City ay stationary at 18.2 degrees Celsius. At so far, wala pang input data for precipitation. Maya-maya, balikan natin yan. Pero kahapon sa amin sa Caloocan, nakapagtala lamang kami ng 1.2 millimeters na total rainfall since kahapon. Ito na yung huling araw ng June 2024 na inulan sa amin. So kung titingnan natin yung total rainfall namin sa Caloocan, kung gagamitin natin yung graph, yan, yung monthly summary natin for rainfall,
makikita ay napakababa ng ulan namin sa Caloocan, total of 191.7 millimeter lamang. Pinakamababa na to sa nakalipas na dalawang o hanggang 3 taon. Dahil last year, wabot kami sa pinakamataas na 600.3 millimeter ang naging ulan sa amin last year. Pero ngayon, sa hindi malamang dahilan, pinakamababa ito sa nakalipas na 3 taon. Kasi noong year 2022, abot kami sa 390 millimeter. Year 2021, 301.5 millimeter. So kung titingnan natin yung maximum average ay nangunguna ang year na ito ng 314.7 millimeter, yung pinaka-average rainfall. Yan. Yung average 314. Hindi man lang siya umabot ng 200 millimeter para sa range. So mukhang ngayong taon napakakonti ng total rainfall natin. Base dito, napakababa ng average rainfall natin. Since nung January, napakababa na ng mga total rainfall natin. So, mukhang nag-iiba talaga yung pinakaklima natin dahil sa loob ng 6 na buwan ay nanatiling napakababa ng ating average rainfall. Ngayon, titingnan natin ngayong July kung mauungusan ba yan o magiging katulad din last year na mahigit sa 1,000 ang naging pag-ulan. So, tingnan natin mga folks. Samantala, sa ating outside humidity, mataas po at 83% po ang ating outside relative humidity at bumaba ito ng 4% since last hour. So mukhang kahapon pa ay napakataas na ng ating outside humidity. So napakataas ng concentration ng humidity. Mabilis pong makakapagtubo ito ng amag sa ating mga pagkain at mga gamit. So take note yan. Ang ating atmospheric pressure nasa 1,009 hectopascals. Instead dito since last hour. At since medyo kalmado ang ating weather systems, ay TCZ lamang ang umiiral. Sa tide status naman natin, high tide, low tide status, may 5 hours and 2 minutes pa tayo. So kasalukuyang nasa high tide tayo. At may 5 hours and 2 minutes pa to low. Mga mamayang hapon pa po ito, mga 1:48 PM pa. So, gaano ba kataas ito para sa gustong malaman? Titingnan natin sa tides ay nasa pinakamataas o maximum na 0.9 meters. 0.9 meters po. So wala pang 1 meter. Pero malalim-lalim na po yan. So pwede pa rin tayong pumalaot, lalo na sa mga maliliit nating mangingisda sa Pangpang na Manila Bay at Gandang Cavite o sa ibang panig ng Luzon. Ingat na lamang sa posibleng pang-alon. Pero kung sisilipin naman natin sa ating wave height, ay mukhang normal naman ang ating karagatan. At wala namang nakataas na gale warning at mataas na alon sa buong bahagi ng bansa. So wala po tayong magiging problema. Hindi rin maganda ang ating air quality. Nasa unhealthy status po yung ating air quality at 101 index o to be exact of 35.75 micrograms per cubic meter, in particulate 2.5. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga ngayong araw, lalo na sa mga bumibiyahe, lalo na makulimlim tayo madalas at gloomy. So mas mataas po yung saturated ng ating air quality na yung pollutant, inaasang mataas yan. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:30 AM at nasa lulubog naman ito mamayang 6:29 PM. At ang pag-moonrise naman na waning crescent at 27% illuminated na lamang ay sisikat naman ito kasi palubog pa lamang ito ngayong araw, nasa elevation of 72 degrees. So mag-moonrise pa lamang ito bukas na madaling araw at 1:49 AM. At kinabukasan na po ng hapon naman ito lulubog at 2:03 PM. So kasalukuyan pa lang, pa-moonset pa lamang yung ating buwan. Yan, 72 degrees elevation. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes na po ito. Inaasa magiging partly cloudy ang ating maghapon at asahan din ang mga localized thunderstorms. So magdala po ng payong. At sa mga matitinding araw naman na maranasan, lalo na sa Northeastern Luzon, sa bahagi po ng Cagayan Valley, ay wag po masyadong magbibilad.
Pero sa hapon ay nakataas ang forecast sa inyo dyan, magkakaroon daw kayo ng mga pagkulog at pagkildan. So, take note yan. Part dito, mostly cloudy po daw maghapon dito sa NCR at may mga localized thunderstorms, ganun din daw bukas. Chance na pag-ulan, 90%. At bukas naman ay 81% ang chance ng pag-ulan. Bukas yan ng Martes. Highest and lowest na pressure expected, maglalaro sa 22 to 23 degrees Celsius. And lowest na pressure expected ay 26 to 27 degrees Celsius. Kamusta naman natin yung space weather status para sa unang araw ng July. At makikita natin ay may onset pa rin tayo na inasa ang warning conditions ng possible geomagnetic field. At ngayong araw makikita po na inaasahan na aabot sa unsettled to active geomagnetic field daw ngayong araw. So take note yan mga folks sa possible primary forward ng 65 degrees geomagnetic latitude. Asahan pa rin ang mga posibleng mga weak power grid fluctuations at visible auroral borealis effect. Nasaan yan hanggang bukas po o sa susunod na 2 araw na maglalaro sa unsettled geomagnetic field. Mababa naman ang ating possible radio blackout ngayon. According dito, 30% lamang ang nakataas. So wala magiging problema sa ating solar flares. At sa ating solar wind, nag-above normal speed yung ating solar wind velocity. Yan. Sobrang taas po. Mga 400 to 500 km a second. So, sobrang bilis po nito. Kaya expected na mayroon tayong mga onset of geomagnetic field. Kung pagbabasa naman natin ang nowcast index, ay makikita nga po hanggang July 4, makikitang hanggang unsettled ang ipinapakitang posibleng mga geomagnetic events. So, wala namang malalaat o matataas na geomagnetic effects tayo. Kalmado naman ating solar flare, maging ang photon flux. So, wala tayong magiging komento. So, apektado ang Mid-Pacific, ha? Yan. Ang Mid-Pacific. So, posibleng maya-maya, madadamay ang Pilipinas. So, yung poleward geomagnetic field, asahan na makakaranas tayo niyan. Pero malilit lang ang tsansa. At mula ngayong araw hanggang bukas ay maglalaro sa pinakamataas na solar wind forecast tayo. At nakikita natin, nasa mahigit 500 nga po ang bilis ng solar wind natin ngayong araw. At inasahan yan hanggang nitong maghapon. And after nyan, mula bukas, magiging kalmado naman. Bagamat may forecast na naglalaro naman na tumataas uli ang ating solar wind velocities. So, take note yan sa possible geomagnetic field event kapag ganyan kabilis. At apektado pa rin ang ating high frequency conditions between 20 to 80 meters ang taas. So, yun lamang ang magiging analysis natin para sa space weather status natin. More on geomagnetic field lamang tayo. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawak na kaulapan na to, yung mga surface trap na to, at dahil sa embedded ng Intertropical Convergence Zone, hanggang dito sa bahagi po ng Visayas at sa kanluran nga po ng Mimaropa, ay makakapal na kaulapan po na may heavy rain potential tayong nakikitaan dito. So asahan po ang mga moderate and heavy rain showers ang nararanasan ngayon ng halos po Mimaropa area, kalurang bahagi ng Panay Island at Negros Region, tamay ang ilang bahagi sa Central Visayas at sa silangan naman ito ay ang Eastern Samar. Nakakaranas din kayo ng mga biglaang buhos ng ulan na moderate to heavy rain showers. So ingat po sa potensyal na pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa dahil bugsuan po ang malakasang pag-ulan according dito. Tamay din ang kalurang bahagi ng Mindanao sa buong Zamboanga Peninsula, northern part ng Mindanao. Overcast and gloomy rin tayo dyan. Nakakaranas kayo ngayon dan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. At halos buong Mindanao area ay very gloomy po tayo at nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Kung titignan naman natin gamit ang Himawari 8 satellite imagery, ay makikita po ang napakamalawak na kaulapan nito na nagpapaulan mula rito sa bahagi ng kanluran ng Zamboanga Peninsula, papasok na yan ng buong northern part ng Mindanao. So maging sa Cagayan de Oro, makakaranas kayo ng mga pag-ulan dyan hanggang Butuan City, maging sa Surigao del Norte, ng bahagi ng Caraga at Davao Oriental. Bagamat sa Sorsogon area, magiging gloomy, overcast din kayo dyan. So anytime makakaranas kayo ng mga ilang mahihinang pag-ulan at biglang bugsuan ng mga moderate
and some heavy rain showers, lalo na dyan sa bahagi ng General Santos at Sarangani. Sa bahagi naman ng Davao Oriental at Davao del Sur, so far, magiging maulap at makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalat ng mga mahihinang pag-ulan. Biglang bugsuan lamang ito, so magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan maghapon dahil very gloomy po at embedded kasi ng Intertropical Convergence Zone. At dito sa may silangan ng Samar Region ay nakakaranas ngayon ng pag-ulan. Ang buong bahagi nga po ng ng northeastern Samar, yan sa bahagi po ng Lawang, pababa na yan ng Oras at Dolores, nakakaranas kayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, ilang moderate and some heavy rain showers po. Clusterized po yan, so bigla ang bugsuan po, ang malakas na ulan, tapos biglang hihina. So take note yan sa mga kababayan natin sa Eastern Samar. Mula naman sa may Southern Luzon, kabilang na ang buong Masbate, Tabias Island o buong Romblon area, magiging kalat-kalat din ang inyong mga pag-ulan, maging sa bahagi ng Bicol Region. Bagamat sa ngayon, medyo maaraw muna ang bahagi nito ng Naga, Legazpi at Catanduanes. Medyo maaraw muna kayo dyan at dito nakakasulpot ang ilang mahinang easterly. So medyo humid ang mararamdaman ninyo dyan. Pero maya-maya, magiging maulap at bigla kayong makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So magdala po ng pananggalang hindi lang sa tindi sikat ng araw, kundi sa hindi inaasahang bigla ang buhos ng ulan. At papasok ng Quezon Province hanggang dyan sa may bahagi ng Calabarzon, papasok ng Metro Manila. Very gloomy po tayo, so medyo makulimlim tayo maging sa Metro Manila at asahan din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog hanggang dyan sa may bandang Tarlac at ilang bahagi nga po ng Angeles at San Fernando, Pampanga. Bagamat katamtaman muna ang naranasan ng mga taga Zambales hanggang dyan sa may bahagi ng Dagupan, pero maya-maya ay magiging gloomy rin at magkakaroon din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero pataas ng kalurang bahagi ng Northern Luzon mula Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte and the rest ng Cordillera Region, kasama na ang Cagayan Valley, lalo na ng mga taga-Tigagarawa, mataas po ang inaasang temperatura dyan. At asahan na naman ang above 35 degrees Celsius na temperatura sa Tuguegarao area. So wag po masyadong mag-dehydrate at kasama ang palad ay mas maaraw po at matindi po ang air temperature ninyo dyan kumpara dito sa Central Luzon, kasama na sa amin sa Metro Manila at Southern Luzon. So generally, ang bahagi nga po ng Southern Luzon, Visayas at northern part ng Mindanao, mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, bigla ang moderate and heavy rain showers, lalo na sa kalurang bahagi ng ating bansa sa Visayas at Mindanao area. Take note yan. Kawasayin naman natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. At since nung huli tayong nag-report ay wala nga po tayong aasahan na may mabubuong sama ng panahon hanggang unang linggo nga po ng July 2024. Pero dahil nga po sa may mga active na tayong Intertropical Convergence lines, at dahil sa may interruption na naman ng high pressure area dito, kaya medyo naaantala ang pamumuo ng anumang active low pressure area. Hanggat meron kasing range of high pressure area sa itaas, medyo alanganin pa na may mabubuong mga sama ng panahon nito unang linggo ng July. Magpo-post tayo sa Facebook page para sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring o Tropical Cyclone Forecast for the month of July. So, yung ating nakaraang buwan ay negative po at hindi pumasok ang kahit isa sa ating forecast na magkaroon ng malakas na bagyo ang papasok at nabuo sa loob ng ating par. Madalas, low pressure area lamang at nadidissolve din kaagad. So, maliwanag lamang dito, hindi sapat yung init ng temperatura sa karagatan dahil nasa neutral state nga po tayo. So, posible pa rin magtutuloy-tuloy yung normal state natin dahil neutral naman kasi ang init natin sa bandang West Pacific Basin. At dahil sa meron tayong range of high pressure area, so yan pang isa sa factor kung bakit napipigilan ang may pamumuo. Kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, wala tayong masyado nakikitaan na active na anomaly so far. Meron bahagya dito sa may silangan ng Visayas, pero maliit lamang ang tsansa sa ngayon. Pero para sa ating monthly climatological tropical cyclone forecast prediction, lumawak na po ang tsansa ng may mabubuong low pressure area o active low pressure area sa halos buong silangan na po ng ating bansa.
At patuloy pa rin na meron din sa bahagi ng Northwest Luzon na may potential pa rin na may mabubuong sama ng panahon. At sa ating Global Tropics Hazard Outlook, ganun ba rin na natili pa rin active na magkakaroon ng sama ng panahon o tropical cyclone formation probability na hanggang 40% na naglalaro ang forecast. Ayon din yan sa Tropic Hazards Outlook ng NOAA. So kahit nung nakaraang buwan, ganyan din ang kanilang forecast pero hindi po nangyari yung dapat sana may mabuong bagyo. Well, ganun po talaga, which is nagbabase lamang tayo sa ating pattern forecast at kung hindi man masunod yan ay maganda na ring balita yan, pero ang sad part lamang dito ay kakaunti ang ating ulan kaya magiging kapos pa rin ang ating mga dams, lalo na sa Angat Dam. At kung sisilipin naman natin ang mga computer models, makikita natin mula dito kay GFS na natiling wala po tayong inaasahan na pamumuo this coming week. Wala po tayong inaasahan sa loob ng 3 hanggang 4 na araw na may mabubuong sama ng panahon at dahil na rin sa presensya na naman ng high pressure area sa may bandang South of Japan. So wala tayong magiging komento dahil negative pa rin ang aasahan nating may mabubuong low pressure area. Abangan na lamang ninyo ang pagpo-post ko ng ating tropical cyclone forecast for the month of July 2024 mga folks ha. Okay, para sa total na earthquakes natin for the month of June 2024, ito na po. Ang total earthquakes natin ay total of 1,195 total earthquakes. So kung i-compare natin sa month ng May, yan, halos magkakapantay lamang sila. 1,157 ang total earthquakes noong May. Noong June naman, nasa total of 1,195 naman. So halos dikit lamang ang dami ng total earthquakes last month at nitong May. Pero mas nahigitan pa rin ang total earthquakes ng month of May dahil ngayon ay nasa 1,195 po ang total earthquakes ng month of June. At yung magnitude 2.0 pataas, nasa total of 1,138. 51 dito is magnitude 4.0 pataas at 6 ang ating magnitude 5.0 pataas. So lumalabas pinakakonti ito kumpara last May na mas marami po ang magnitude 5 at nagkaroon pa nga ng magnitude 6 din na recorded. At least nitong month of June wala po. So yun po at yung total earthquakes natin so far since January. Yan. Sa total of 8,165 na po. So napakarami na rin po yung total earthquakes natin no. Since January hanggang itong araw ng July 1, 2024 na. Marami na po ang ating total earthquakes ngayon since January. So mukhang masyadong mas marami ang mga naging pagyanig ng mga magnitude 4.0 pataas nowadays. Samantala ngayong araw ay mula kaninang 12 AM ay nakapagtala agad ng at least dalawa o tatlong magnitude 4.0 kagad para sa unang araw ng July 2024. Yan. Una rito sa may southwest ng Sultan Kudarat sa Palimbang. Yan, magnitude 4.3 po dito. At yung dalawa ay dito naman sa may bandang southwest ng Rizal, Occidental Mindoro, magnitude 4.6 po ito. At dito naman sa may bandang Cagayan, southwest naman ng Tuaw, Cagayan. Magnitude 4.0 naman ito at lalim na 24 km ang lalim. So mukhang marami kagad na pumasok na magnitude 4.0. Tatlo kagad ang magnitude 4.0 kagad ngayong araw at for the month of July 2024. Marami-rami na kagad ang naging pagyanig unang araw para mang ng July. So meron kagad tayong tatlong magnitude 4.0 pataas. Ayan tatlo kagad. Isa sa Cagayan, sa Tuaw, Cagayan, isa naman sa Rizal, Occidental Mindoro, at dito sa may bandang Sultan Kudarat, southwest ng Palimbang at magnitude 4.3. So tatlo kagad yung ating magnitude 4.0 mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa unang araw ng July.
2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa unang araw ng July 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. At visit lamang din sa aking webpage para sa gusto malaman ang real-time dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa ating mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.